Dr. Edwin Mercado. 2019 pa po naipasa ang Universal Healthcare Law. Pero bakit po pataas pa rin ng pataas ang niluluwal na pera ng Pilipino? Na itanong na po ito ni Senator JV kanina. Parang hindi po maramdaman yung PhilHealth. Mas malaki po yung iniluluwal ng pera kaysa doon sa sinasagot ng gobyerno. I've been proposing this po, and Secretary Herbosa knows about this, na when I was still in Congress, we were asking the former head of PhilHealth kung pwedeng gawing all across 30%. Sinasabi niya hindi raw po kaya. Ngayon, ang tanong ko po, ano ho ang kaya? Thank you, Madam Chair. Ang strategic purchasing ho kasi hindi lang po yung pagtataas ng case rates kasi po kasama din po dyan yung negotiating power po ng biggest purchaser which is PhilHealth sa ating mga provider. Yun po yung aking fino-focus ngayon dahil nga po medyo kilala ko naman po yung mga hospital at saka mga provider doctors. Kaya po ang shift nga is towards negotiated pricing na merong Z-package. Yung pong copay ay tiyak na po natin kung sakali pong hindi parte nung no balance bill na nasa ward patient, mas predictable po. So yun pong mga karagdagang sakit, malamang po yun, like yung biliary atresia, titingnan po namin base po dito sa aming pag-aaral. Dahil nga po yun na mas may impact po yung mga matataas na catastrophic ang i-cover po namin through a mechanism na nakakapag-negotiate po kami sa ospital. Pangalawa po yung shift namin to DRG, yung po kasi is a step towards yung susunod po na global payment kung saan po parang babayaran na po namin yung buong serbisyo pong kakayang ibigay ng hospital. At ang push po namin doon is para ho kayo para ma-maintain ng hospital yung kanilang margins, maging efficient siya. Kasi ngayon po walang pagtaas po namin, hindi naman namin sila ma-control yung efficiencies. Inflationary, taas din ho ng taas yung kanilang presyo. So kailangan po dalawa po nagtataas kami ng benefit payment namin. At the same time, nagne-negotiate po kami ng fixed payment na no copay sa mga hospital. Kasi Dr. Mercado, ang problema po natin araw-araw, ordinary Filipinos, may tangan-tangan po na PhilHealth card kagaya ko po, hoping and expecting na makakatulong po na malaki itong card na ito sa kanilang hospital bill. Diba? Pero ang problema po, nagugulat po sila na ay hindi covered yan, ay hindi covered ito, ay ganito, ay ganun. Alam naman ho natin, hindi yung kino-cover ang professional fee ng PhilHealth. So isa sa mga problema, yung professional fee po ng mga doctors, di po ba? So hindi pa rin mailalabas yung pasyente because wala akong pambayad sa professional fee. Tapos kulang po at ika nga yung sasagutin ng PhilHealth. Kaya ang tanong ko po, malinaw lang po, ito po everyday, ito po yung mga questions asked ng mga taong pupunta po sa office namin dito, sa office ko po sa Quezon City, sa Action Center. Magkano po ba ang pwede? For example, may anak po ako na ospital, dadalhin ko po ito sa ospital, kailangan na po ilabas. Private hospital po, kasi ang problem lang naman natin, meron po tayo mga government hospitals pero laging puno. Isabi nyo, puno. Meron po tayo mga free wards sa mga private hospitals, puno din po. So napipilitan na kumuha na lang dahil emergency, mag-private. Ang tanong ko po, may hawak po ako na PhilHealth card ngayon. Pagka ilangan ko na ilabas yung anak ko, ang bill po ng anak ko sabihin natin is around 100,000. Ilan po ang sasagutin ng PhilHealth? Straight up, magkano po ang sasagutin ng PhilHealth sa 100,000 po na bill ng anak ko? Base po dun sa pinakita ko kanina po, ang support value nga po ng PhilHealth ay umaabot na ng sa DOH almost 50%, sa mga LGU hospitals mga 80%. So sa 100,000, kung sa private po, yun nga, mababa, mga 40%. So almost mga 40,000. At ayon sa batas po, nakabundle po yung professional fee doon sa case rates na amin pong binabayad. At yun po ay nagre-range ng 30 to 40%. Ang problema po namin nga is yung definition po ng what constitute, ano po yung fee schedule ng ating mga doktor at ano po yung nagko-constitute ng exorbitant fee.
Lumapit na po kami sa Philippine Regulations ng PRC po kasi sila po ang naglilisensya sa doktor at sa PMA, at ngayon po may pag-aaral kaming ginagawa po sa professional fees para po maset din namin yung fixed schedule. Right. Quick interjection, Go Madam ahead. Chair, with the Yes. indulgence of Senator Erwin. Salamat, Madam Chair. Gusto ko lang sabihin, salamat kay Senator Erwin for mentioning the East Avenue Medical Center. Nakapag-hospital visit po ako doon kahapon, and I think they are like almost all, if not all of our public hospitals. Talagang batid po nila yung problema nila in terms of overcrowding, but they have plans, and excited ako sa support ang maibibigay ng Finance Committee natin and Subcommittee on Health in the coming years para ma-realize ng mga public hospitals, including East Ave, yung mga plano po nila. Salamat, Senator Erwin at Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I just have two more questions lang po, if you would allow me. Pero nais ko lang po pasalamatan ang Secretary Herbosa. Time's up na, but I will allow. Thank you. Thank you po. Quickly na lang po. But I would like to thank Secretary Herbosa po dun sa mga actions po ninyo. Alam ko pong hinahanapan po ninyo solusyon to accommodate more indigent patients po natin sa mga government hospitals natin. Ang tanong ko na lamang po ngayon kay Dr. Mercado, Sir, lagi pong issue, kaya may mga private hospitals na ayaw tumanggap ng PhilHealth, bagamat nasa batas po yan, kasi po may mga utang pa. Magkano po ang utang ng PhilHealth sa mga private hospitals po na inyong naabutan at babayaran pa po at this point? Madam Chair, nung ako nga po ay naluklok, meron po tinatawag na denied claims dahil lang po naglapse ng 60-day period. So yun po ay nakakahalaga ng almost 10 billion. At yun po ay sa tulong nga po ng ating board ay pinayagang bayaran po. At yun po ang aming binabayaran na back payment dun po sa mga denied claims. Sa kasalukuyan po ay mga 40% na po, at kami nga po ay naghahabol hanggang December na ma-cover po yun. Almost 10 billion po yun na utang po no datihan na babayaran po namin. So less than 40% po. So ibig sabihin meron po kayong 6 billion na remaining. Yes po, and proactively nga po ay medyo ginawan po namin ng measures na mas mapadali yung application po ng mga hospitals. Binibigay na po namin yung serial number base po dun sa aming record. At kung meron na po kaming medical record o yung scan ng documents, di na po namin hinihingi muli dun sa ating mga hospital. So, hinahabol po namin mabayaran before end of year po. Alright, last question po. Napansin ko po, bumaba po yata ang mula po sa inyong request sa proposal to DBM for 2026 budget. Bumaba po ito 53 million, if I'm not mistaken, a billion. 261 if tama po ito sa hawak ko po ngayon sa NEP na parang inapprove po na DBM sa NEP 53 million. Malaki po ibinaba. Ito pong pagbawas po, ano po maapektuhan na programa po ng PhilHealth dito? Ito po ako kinakabahan Baka mahirapan po kayo na sagutin or bayaran yung mga programa ninyo. Ano maapektuhan dito? Dahil malaki po in-slash Madam Chair, ang malaki pong portion ay yung ramp up o yung pagdami po ng ating yakap at saka yung gamot. So kung yun po ay hindi mabibigay sa amin, medyo baka po hindi namin ma-roll out ng singbilis na nationwide dahil hindi po sustainable kung wala po yung dagdag. Or kukuha po kami doon na po sa aming reserve fund. So yun po yung pagkukunan namin kung hindi po kami mabigyan ng karagdagan po. Ay, may pahabol lang po. Sabi po ng PAGCOR, nung nag-hearing po ang Committee on Games and Amusement, tumutulong daw po sila, yung income po nila ay ang kayo po ang beneficiary sa PhilHealth. Is this correct? Madam Chair, tama po yun. Nasa batas din po yun ng Universal Care Act. Na yung meron lang po kasing provision subject to accounting, budget and other rules. Kaya nahalo po yun sa National Treasury at kami po ay hihingi, hindi po automatic na naibibigay sa amin. Meron na po kaming mga hinihingi, tuloy-tuloy po naming hinihingi yon. Ang dapat po nga 106 billion na po ang naipon na dapat bigay po ng PAGCOR at PCSO. Pero ang may saro lang po namin ay 42 billion. At kahit po yung may saro namin, hindi pa po rin nabibigay po sa amin. Ba kayo kung bakit? Have you asked Dr. Mercado or Secretary Herbosa?
Bakit hindi pa po naibibigay? Subject to availability. Well, isa sa discussions namin in the board, at hindi ako lang, no, kasi ang board yung highest body, kailangan i-increase yung mga benefit packages kasi matatago din lang sa bangko. Parang mababangko lang pag kinuha. So, these funds, yung PAGCOR, PCSO, are for improving primary care benefit packages. Yung ating binibigay na premium is for hospital-based. So, itong mga yakap at saka mga gamot package, dito kukunin yung funds. So, until ma-deploy talaga to na scaled up, parang mababangko lang yung pera. So yun yung stand, parang wag natin masyadong habulin kung hindi nyo nagagastos. Kasi it's just like any fund given to us. If it's not utilized, baka kunin lang uli. Mabilisan na lamang po, Sec, because I have questions for Dr. Mercado sa PhilHealth. Yung pong MAIP natin, Medical Assistance to Indigent and Financial Incapacitated Patients, 24.238 billion lodged under OSEC, di po ba? Will be used for hospitalization, medical assistance to approximately 1.616 million indigent and financially incapacitated patients. Ang tanong ko po, Secretary, what is the disbursement rate of MAIP over the years? Do we have enough manpower to process and release such huge amount of assistance to indigent patients? Alam niyo po, napakarami nating mga indigent patient. Araw-araw po, kung saan-saan po pumipila. Halos lahat po kami dito pinupuntahan ng mga tao na yan para humingi po ng pambayad sa ospital. Although, Madam Chair, although in the GAA it is placed as OSEC, it is actually distributed to all the regions. So the implementation is also, ang nangyayari dyan, we have an office headed by Yusek Elmer Punsalan, the MAIP program, and then that is distributed per region and then per hospital. So we have 83 hospitals, dinidistribute din yan, and also including the attached agencies, and then we also tie up with private hospitals at the regional level. So ang implementation not central, doon sa mga regions. So for your constituents in your different regions, pupuntahan nyo lang yung region or even in the hospital. And dito nakakatulong yung malasakit centers ni Senator Go kasi nandoon yung DOH desk. Yung DOH desk, when there's a DOH desk, that's the MAIPIP funds na nakukuha nila pag nanghingi sila ng assistance pambayad sa ospital doon sa malasakit center. Thank you, Secretary Bosa. Saan pong lugar yung infra na ginawa po ng St. Timothy for DOH na hindi po nila tinapos? Which area, which province? Sa Zamboanga region po. Zamboanga region. Apo. So hindi pa po tapos ito? I mean, wala. Hindi pa ho nagagamit dahil nga hindi pa tapos. Sir, nirelieve nyo na po ba? Kasi kanina sabi nyo may collusion. May tingin nyo may collusion po between the Discayas at saka ilang opisyal po ninyo. Nirelieve nyo na po ba o inimbestigahan nyo itong mga opisyal na ito? Ilan po ang involved? Pinaimbestigahan ko pa lang dun sa regional director. And of course, may due process. We'll go through all the whole process. And kakadiscover ko lang to with all the Blue Ribbon hearings. So wala pa kayong paumpisa pa lang. Umpisa pa lamang ho. Alright. So, would you like the ICI to investigate po itong mga infra nito? Kasi kaya po tinatag itong Independent Commission for Infrastructure. Hindi lang po ito yata limited sa DPWH. Ito po ay lahat ng infrastructure projects po ng gobyerno. Gusto niyo po bang isama na rin ito ng Pangulo o ninyo sa ICI? Hindi ko ho alam yung details ng implementation of the ICI of all infrastructure. Akala ko kasi from my reading sa flood control lang. Kung kasama yun, would be nice to help us. Pero meron naman tayong processes in government. Yun nga, yung our own investigation, we can file with the ombudsman kung kaso ng mga empleyado namin para mabigyan ng process. So we have our own internal processes. But if hindi mag-work yun, then we will submit. I think kasama po yan. It's all government infrastructure po ang gusto ng Pangulo. Alright, let's move on, Secretary. Yung QRF po ninyo for 2026, parang 500 million lang. Hindi po ba ito kulang? Hindi sasapat? Kagaya po nga, example, meron po tayong katandaan lang na bagyo. Ang daming dinaanan na probinsya. Tapos meron tayo ngayong earthquake. Will this be enough? Ngayon, no, nakita natin na every year dumadami yung extreme weather events. Tapos nadadagdagan pa tayo ng volcanic eruptions. I think pumutok na naman ang Taal. So that's another one. That's a third one that we will. So tama po kayo. I think we will have to request probably an increase. Ang usapan naman namin dito sa QRF, like that's 500 kasi may 250 nung previous year na natira.
So dinagdag ng DBM yon ng another 250 kaya naging 500 for this year. Pero nakita nyo naman, October pa lang, nasa 199 na, malapit na maubos. So kung may malaki pang disaster na dadating sa Pilipinas, baka manghihingi na kami sa national government ng more money. Secretary, bakit po binabaan ang capital outlay ninyo ng DBM? Did you ask DBM why? Kasi po, previous SONA po, sinabi ng Pangulo, gusto niya na itong mga heart center, lung center, mga NKTI type of hospitals, lalagyan din po sa probinsya para hindi na pumunta sa Metro Manila. Do you have enough funds for that? Ito pong sa plano ng Pangulo, programa ng Pangulo? So yes, we continue to fund all the legacy projects, the specialty projects, and we are looking at other modes of financing, like meron kaming grants and PPPs for particular projects sa heart center sa Clark, parang gustong i-fund ng UAE government. In other cases, meron mga PPP. So tuloy yan, but the theme of the president for this 2025, and sinabi sa akin, is that they want less of capital outlay and more on services. So if you notice, ang pinondohan, education, health, and agriculture. So yun ang parang focus nitong NEP na to. Sabi niya, I want more services for the remaining part of my term. Kasi nga, if magka-capital outlay siya ngayon, tapos na siya in 2028, baka hindi pa tapos with the stories we're hearing, malamang hindi pa tapos yun. So he prefers to put the expenditure, the national expenditure, more on important services of the people, like health services, education, and agriculture. All right, Dr. Herbosa, I noticed yung sa PCMC proposed budget amounting to 2.7 billion, pero only 1.65 billion has been included in the NEP. Ano po ang dahilan nito? Bakit may decrease? Marami po mga bata nagkakasakit. Halos lahat po dito sa Metro Manila, dyan po dinadala sa PCMC. It might be the infra component. Meron kaming infra building, I think neurosciences ba yun? There is an infra building that's actually mabagal din yung pag-implement. Our representative from PCMC. Can we just clarify, no? Is it the capital outlay? Because the overall budget of PCMC increased. Increased, So is it correct. the capital MOE outlay, Senator? Para clear lang, Sorry, masagot yes. nila ng The maayos. capital Yeah. outlay. Okay, so baka you can specify because from experience, the reason is may na-complete na project. Kasi ang ayaw natin mangyari is may nabitin na project, di ba? Pero can you explain? Is the capital outlay That's correct. PCMC? Our PCMC director is here, so maybe they can. Good morning, Madam Chair. Yes, Dr. The 2.7 billion ba yun na increases because we have an appeal. The NEP is 1.67 billion. However, sir, nagkasabit kami ng appeal about 1.2 billion. This is about mga programs and projects of PCMC. Oh, it's about programs and projects. Yes, sir. Hindi yung infra, yung No, sir. tinatayo sa bago sa tagiliran ng No, sir, pardon. It's not the infra, sir. All right. Okay. All right. Dr. Herbosa, let me ask you this. Kasi dumadami po ang may mga sakit na biliary atresia natin. Okay? And isa po yung office ko na pinupuntahan ng mga taon. Every month we send 2 or 3 babies sa biliary atresia sa India. Okay? And tanong ko po, kaya na po ba ng PCMC mag-handle ng mga complicated surgeries like ito pong liver transplant or congenital heart defect repair ng ating PCMC, Yusek? Yung congenital heart defect, kaya po ng PCMC. Gumagawa din sila ng in utero surgery, yung habang yung bata nandun pa sa uterus. Pero yung ating liver transplantation po, nasa NKTI at nasa Rizal Medical with a tie-up with the medical city. So in fact, nakadalawa na kaming liver transplantation. We are trying to move and kasi hindi madidevelop po yung liver transplantation capacity ng Pilipinas kung lahat ng pasyente padadala natin sa India. So ang hope namin, ang problema natin, India is able to do it at a very low cost. But that's because they produce their own equipment, they produce their own medicines. We don't, we import everything. So the cost here is double. When you do a biliary atresia in the Philippines,
you'll have to pay for double. Kaya yung mga families, willing sila kahit mag-travel sila to India. Kasi yung babayaran nila sa ospital at yung babayaran nila while they're staying in the hotel or staying there, less pa than magagastos nila in the Philippines. But we will never be able to lower it until we do more. So ang ginawa namin, nag-tie up ako with the Rizal Medical, we have young transplant surgeons that have come back from training, and we tied up with the existing private transplant program for liver doon sa Medical City, which is also in Pasig, the same city. Tapos nakagawa na kami ng dalawa. I think about 3 million for a total 2 to 3 million nagkakagawa namin yung transplant. Dito walang professional fee, parang public-private partnership yung program namin. And the idea is lumakas din yung Rizal Medical para eventually hihiwalay kami and we can build our own liver transplant program para dito sa cases ng biliary atresia.